Lahat ng ito nabulgar sa mamamayan. Kaya gusto ni Martin Romualdez na ito'y mapagtakpan. Kaya ginamit niya ang Armed Forces of the Philippines na taktika of executing a design of political bribery. This is outright political bribery and political corruption being scandalously perpetrated among the professional ranks of the men and women of our armed forces of the Philippines. From the blood, sweat of the hard-earned money of every Filipino people na nagko-contribute sa buwis. And these are not personal fund or personal private wealth coming from these rotten politicians who are playing and acting like gods in our country and kings. So, klarong-klaro mga kapatid, mga kababayan, mga kasambayanan, that these operations of Martin Romualdez at ng kanya mga alipore sa Kongreso, they're trying to make a political bribery. They are trying to corrupt the loyalty of the armed forces of the Philippines, the officers, the men and women, the professional soldiers, by giving them something to be grateful and have gratitude to Martin Romualdez. Hindi siya commander-in-chief, nag-aasta siyang commander-in-chief. Hindi siya presidente, nag-aasta siyang presidente. Hindi naman siya may-ari ng mga pundong ito, hindi niya ito pribadong pundo, kagaya ng kanyang pag-donate ng $2 million na dapat questionin din ito sa Harvard University at ang kanyang involvement sa bribery case na lumabas ang kanyang pangalan sa isang court decision sa Delaware sa USA sa bribery sa operations Okada Resorts and Casino. Ito ay isang classic Martin Romualdez style of political bribery and political corruption na ginagamit ang pondo at poder ng gobyerno para magkaroon ng isang sapilitan na loyalty and gratitude ang mga grupo o sektor o ahensya ng gobyerno. And for this matter, walang kahiyang ginawa nila ito sa ating mga professional soldiers, to the men and women and officers of the armed forces of the Philippines. Anong sabi ng mga netizens natin? Ba, pangtapal pera lang pala ang pwedeng magpatahimik sa AFP sa nakikita nilang kabulastugan, kabusuhan at kawalang hiyaan sa loob ng gobyerno ngayon, administrasyon ni Marcos at ni Romualdez, dahil lamang i-increase ang subsistence allowance from 4,500 at gagawin ito na 10,500 per month na pera naman yan ng mamamayan, na kung mayroong dapat pasalamatan mga kababayan, ang ating mga opisyal at mga kasapi at mga sundalo at tropa ng Armed Forces of the Philippines ay ang mamamayang Pilipino. Sapagkat ang pondo na gagamitin para po mapataas at ma-increase ang benepisyo sa subsistence allowance ng bawat sundalo, ng bawat Air Force, ng bawat kasapi ng Navy, ng Marines, ng Army, ay manggagaling po sa dugo pawis ng mamamayang Pilipino. Na mga magsasaka, magbubukid, manggagawang bukid, mga minero, mga manggagawa sa paggawaan at pabrika, mga maralitang lungsod, ordinaryong mamamayan, at mga professionals, at mga guro, at pampublikong mga kawani na nagko-contribute ng buwis para mabuhay ang ating gobyerno at ang ating buong bayan. Diyan ang galing po ang karagdagang pagpapataas sa benepisyong matatanggap ng mga sundalo at pulis sa forma ng increase in their monthly or daily subsistence allowance. So hindi po yan private wealth fund ni Martin Romualdez. Klaro tayo dyan. Pangatlo, malinaw po na tiniming niya ito sa panahon na mayroong iskandalo ng maruming laro sa politika at kanilang pakikipagsabwatan na nailalantad natin at nakikita ng mamamayan sa mga komunistang teroristang grupo. At sa mga impostor at hilaw na komunista at mga bulok na politiko na survivors ng dilawan at tinklawan na grupo. Lahat ng ito hindi nakalagpas sa matalas na pag-observe ng sambayanang Pilipino. So at the height ng kanilang drama at mga manipulated and orchestrated grand scheme of conspiracy political demolition job that they call impeachment complaint against the Vice President at ang kanilang demolition job against the Duterte political group na tinatawag nilang Tuwadcom series of hearings, lahat ng ito ay nailantad sa taong bayan. At lalong nalugmok ang mga pagtitiwala at mga pagbibigay ng kumpiyansa
unang confidence ng mamamayang Pilipino sa institusyon ng Kongreso, lalo na itong worst Congress to ever happen in our country, to ever exist in the history of political legislative body in the Philippines. Itong House of Tambaluslos ni Martin Romualdez. So klarong-klaro na ito'y isang pang-cover up doon sa pagbagsak ng approval and confidence of the people sa kanilang ginagawang bullying, abuse of power, at sa kanilang persecution at pangwawasak sa integridad at mga ligasiya ng Duterte political group na kanilang pilit na dinudurog hindi lamang ang former President Rodrigo Duterte, kundi pati na ang Vice President na ibinoto, binigyan ng mandato at sovereign authority ng more than 32 million Filipinos. Ang kanilang gimmick sa political demolition job na ito na pinonduhan ng more than, ayon sa ating resources, 500 billion pesos para gamitin ang mga maniobra sa pagsasagawa ng isang sistematiko, coordinated at isang high-level operations to demolish the political integrity and tarnish the leadership integrity of the Vice President, including the former President, and their influence will be paralyzed to the people. Gumawa sila ng gimmick ng impeachment complaints. At mayroon pang isang hihahain sa Monday bago po mag-break ang session sa Kongreso. Monday or Tuesday daw, in-announce na ni House Secretary General Reginald Velasco. May pangatlong grupo na lahat ng ito konektado pa rin kay Speaker Martin Romualdez. Meaning to say, ang kanilang tuwad-com gimmick at ang gimmick sa impeachment ay bumulaga sa kanila, hindi kinagat ng taong bayan. Mas lalong napamahal at lalong sinuportahan ng mamamayan ang Duterte brand of leadership. At yan ngayon ang nakikita sa pagiging matatag ni Sara Duterte at sa kanyang resilience, sa kanyang perseverance at sa kanyang determinasyon na tumayo sa tamang pamumuno in spite of the all-around highly paid, highly financed, orchestrated political demolition job and orchestrated na pagsasagawa ng dirty political PR operations. Kasabwat ang mga komunistang terorista, kasabwat ang CPP, NPA, NDF, kasabwat ang mga hilaw at impostor na aktivistang bayan group ni Hontiveros at ng kanyang mga kasabwat na mga dilawan na mga surviving opportunist politicians. Lahat ng ito nabulgar sa mamamayan. Kaya gusto ni Martin Romualdez na ito'y mapagtakpan. Kaya ginamit niya ang Armed Forces of the Philippines na taktika of executing a design of political bribery and political corruption. Nakakabahala, nakakatakot yan sapagkat yan din ang ginagawa noon ng tatay ni Marcos Jr. sa panahon po ng diktadura at paghahari sa ilalim ng batas militar. Ang kaibahan ngayon, itong flower-based and wallpaper president na hindi naman siya ang talagang nag-e-exercise ng poder at kapangyarihan bilang presidente, kung hindi ang kanyang asawa na pakialamera at ang kanyang pinsan na sobrang abusado sa poder at walda sa pondo, nakikita natin na ito rin ang ginagamit ngayon. Ang kaibahan lang, mas agresibo, mas adelantado at hambog, arogante, gumamit ng ganitong abuso sa poder at pondo si Martin Romualdez to the point na wala siyang kahihiyan. He is never a commander-in-chief yet. He is not the head of the government para magsabi na itong dapat gawin sa mga benepisyo at pangangailangan ng ating mga sundalo, ng ating security forces, and yet he is acting as if he is already the president running the country and doing the job of the commander-in-chief. Hindi ba yan nakakahiya? Mga kapatid, mga kababayan, my goodness, only in the Philippines. Bagamat tayo ay natutuwa na magkakaroon ng increase from 4,500 per month ang subsistence allowance per month na tulong sa pagkain, daily survival ng mga sundalo, at gagawin na itong 10,500 per month starting next year, yan po ay matagal nang dapat na ibigay. Naabutan lang po ng kanyang end of term sa office si Pangulong Duterte. At pangalawa, yan po ay obligasyon ng gobyerno sa kanyang sundalo. Yan po ay nanggaling naman sa pundo ng mga mamamayan. We don't see any other reason than the
garapalan na paggamit ng political bribery and political corruption that is dangerously putting our armed forces of the Philippines into a level of political transactional relationship sa Congress, lalo na sa kay Martin Romualdez. Klaro tayo ha? Ang nakakalungkot, pera ng mga Pilipino, dignidad ng mga Pilipino, pero hindi po lahat naman ng perang ito ay napupunta sa mamamayan. Tama po kayo. So, babalikan natin yan ha. In-expose lang natin at kung makikita nyo dyan, ang aking naging posisyon ay very clear. No? Babasahin ko lang. Sumaglit lang po mga kababayan bago tayo lumipat sa pangalawang topic ng ating Ka-Eric Views Live. No? At ako po'y babasahin ko ang naging pahayag ko dito, mga kababayan, dito sa ating issue na kinakaharap. Ito babasahin ko. Okay? Okay. Ito, ang reaksyon ni Ka-Eric. This is, basahin ko this is outright political bribery and political corruption being scandalously perpetrated among the professional ranks of the men and women of our armed forces of the Philippines by these morally bankrupt and abusive politicians lurking inside Congress. While the increase in the daily subsistence allowances of our soldiers is important and very necessary, however, it needs to be emphasized also that such fund support come from the taxpayers' money, from the blood, sweat of the hard-earned money of every Filipino people na nagko-contribute sa buwis. And these are not personal fund or personal private wealth coming from these rotten politicians who are playing and acting like gods in our country and kings.